Ngayon po ang ating pong tatalakayin sa usapang Biblia tungkol naman ito sa mga anak at sa mga magulang. Sa Epeso Kapitulo 6, versikulo 1 sa 3, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ang pagsitalima pala sa mga magulang sa Panginoon ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa 3, upang yumaon kang mabuti. Mabuting anak pala ang marunong gumalang sa ama at ina. Ayon po sa Biblia, Epeso 6:1-3. Ang karugtong pa, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kung ikaw ay isang Kristiyano, mabuting anak, ayon sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 7, magpadaya ka. Ikaw ang umintindi, magpakumbaba ka. Kung ang magulang mo man ay mali, ikaw ang tama. Dahil ang utos ng Diyos, igalang ama at ina. So, ikaw na lang po yung magpapakumbaba o umintindi. Alam nyo kasi, yung pagkakaalit, pangit po kasi yan, lalo na sa pamilya, away magulang, away sa anak, magulang-anak. Sa Epeso Kapitulo 4, versikulo 26-27, pag nakapasok po si Satanas, no, galit ka ng galit yung magulang mo, nagalit ka rin, hanggang sa nagkaalitan na kayo, papasok si Satanas, lumubog na yung araw. Di po kasi magandang resulta niyan. Mauwi po yan sa patayan, physically, mauwi sa patayan, heart attack. Tayo lang po ang, kumbaga, magdusa. No? Si Satanas tumatawa. Nadaig kayo. So, ang pagdaig kay Satanas ay ang pagpakumbaba. Kahit mali ang magulang mo, ikaw ang, ayon sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 7, ikaw ang magpakumbaba at umintindi. Hindi ba bagkus kayo'y padaya, di ba? Para hindi makapasok si Satanas. Kasi pag once lumubog na yung araw, pasok si Satanas, possibility po, pagkagulo, mag-away-away kayo. Physically o literally, pwede kayong magsuntukan, magpatayan, or mayroong mga atakin sa puso. So, tayo pa rin ang kawawa. So, kaya sabi ng Diyos, sa unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 7, mag-unawaan, kung hindi ba bagkus kayo padaya, ibig sabihin, ikaw na lang pakumbaba, magpadaya, kahit ikaw ang tama, siya ang mali. Lalo na kung magulang kaaway mo, mong kausap. So, ang gagawin natin para hindi tayo makalabag sa kautusan ng Diyos, tayong umintindi sa ating magulang, magpakumbaba. Diba? Yan po ang maganda doon para hindi makapasok sa Satanas at para tayo'y mabuhay na malaon sa lupa. Yan po ang kagandahan po doon. Ganito po kaganda ang aral ng Diyos sa atin. Imagine po sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, versikulo 44, ibigin niyo ang iyong kaaway at idalangin ang sa inyo'y nagsisiusi. Kaaway nga, iibigin. How come lang yung magulang? Nandyan ka galing. Nung bata ka, inaruga ka sa iyong magulang, pinakain ka hanggang sa lumaki ka. O sabihin natin na yung lumaki ka, ginawa kang negosyo. So, wag natin isipin yan. Isipin natin na hindi tayo makalabag sa kautusan ng Diyos, igalang natin sila. Kahit sila yung mali, tayo yung tama. So, sa mata ng Diyos kasi, kung tayo'y matuwid na hindi makalabag sa kautusan ng Diyos, siyempre, sabi ng Diyos, igalang ang ama at ina. Diba? Magsitalima sa mga magulang. So, ang tinutukoy po dito, yung mga siyempre, yung sa mga matuwid po na pamaraan po ng mga utos ng mga magulang. Kasi iba kasi, may mga magulang kasi na sobrang sama din, no? Diba? So, bilang anak, bilang tagasunod tayo ng Diyos, ay tayo na lang magpakumbaba or umiwas or magpadaya.
Ayon sa aklat ng unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 7, sa aklat ng Mateo kapitulo 5 bersikulo 44, kaaway nga ibigin. So, yung ama at ina natin, kung yun ang ating maging kaaway, ay tayo umintindi, magpakumbaba. Higit sa lahat, ibigin natin sila. Wala tayo sa mundo kung hindi ginawang kasangkapan ng ating Diyos, ang ating mga magulang, para tayo isilang, para maging mabuting tao. So ngayon, dito naman sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 4, aral naman ito tungkol sa mga magulang. Ito tungkol sa mga magulang naman. At kayong mga ama ay huwag niyong ipamungkay sa galit ang iyong mga anak. So dito, marami po itong nilalaman. No? So, sa susunod po natin na Bible study o paksa, ito ang ating ipapaksa. Ipapaksa po natin ito. Ito po, itong tungkol sa mga ama. So, dito lang po tayo magtatapos. Sa susunod po natin ipagpatuloy ito kasi mahaba na po yung oras. So, sana naunawaan po ninyo na igalang natin ang ating ama at ina. May God bless you.